Pagdating sa mundo ng scooter, ito na yata yung pinaka sa pinaka. Kasi biruin mo 180cc tapos dekadena pa. Kamusta kaya ito kapag na-test drive natin? Silipin natin ngayong araw itong KRV 180. Tara! Kung akala nyo, yung mga na-review natin before ay yung pinaka top of the line pagdating sa mundo ng scooter, pues, itong KRV 180cc na at nandito na lahat ng specs and features na dapat mong hanapin sa isang motorsiklo. Una sa lahat, meron na siyang anti-lock braking system or ABS sa harap at sa likod, kaya kapag nag-sudden brakes tayo o bigla ang preno ay safe na safe pa rin tayo at hindi mag-i-slide. Pangalawa ay meron siyang traction control system, so kapag napadaan tayo sa mga madudulas na kalsada ay hindi ito basta-basta mag-i-slide. Lalong-lalo na ngayon na tag-ulan. Sumunod ay keyless na siya, napakalaki ng bulsa, siyang smartphone. Tapos, meron pa siyang charging port na USB ready na. Ang maganda sa kanya, netizens, dalawa yung kanyang power outlet dito ng USB charging port. Isang fast charging at saka isang regular charging. So, kapag bumabiyahe tayo, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung smartphone mo kasi dala-dalawa yung charging port niya. Hindi lang USB charging port yung dala-dalawa, netizens. Kung makikita ninyo, pati yung kanyang instrument panel, dalawa. Meron dito na mga indicators ng engine check, turn signals, ABS, TCS, etc. Tapos, meron pa tayo dito pinaka malaking instrument panel na kung saan dito mo na makikita yung speedometer, fuel gauge, RPM indicator, voltmeter at iba pa. Astig, di ba? Dagdag mo pa dyan yung napaka-forma niyang naked handlebar. Sa mga magtataka ano tong titanium na nakaikot dito, ito yung kanyang fuel tank nandito na sa gilid at wala na sa upuan. Dito mo na lang siya bubuksan kapag magpapagas ka at meron tayong 7.2 liters sa fuel tank capacity. Astig, di ba? Napakalaki ng fuel tank, so napakalayo na mararating mo bago ka magpagas ulit. Syempre hindi magpapahuli yung upuan niya, netizens. Kung makikita nyo, two-tone siya, may mga stitches, napaka-premium na datingan. Pagdating sa upholstery, saktong-sakto lang yung kanyang lambot at yung kanyang tigas para hindi tayo mag-bottom out dun sa pinakakaha. Meron din tayong enough space for our pillion ride at not to mention na napakaganda na kanyang pinaka-grab bar na body color din. Tapos, pag binuksan mo pa siya, parang hydraulic pero spring type siya at kusa siyang bumubukas at naging stay into place. Dagdag mo pa na meron siyang assist light para kita mo yung inyong mga papeles kapag walang ilaw sa gabi. Galing, di ba? Isa pa sa malupit sa kanya, netizens, kung makikita nyo, naka-independent swing arm siya. Ito yung pinaka-shocks nyo, nasa gilid. Tapos liquid cooled na rin siya, so kahit sa mahabang biyahe, napakabisa nito at di mag-overheat. Tapos, pag nakita nyo yung kanyang exhaust, bukod sa napaka-sporty ng kanyang muffler at napakaganda ng kanyang head cap, dalawa rin po yung kanyang pinaka-exhaust tip. Ayan o, dalawa yung butas. Stig, di ba? Dagdag mo pa dyan yung kanyang pinaka-fender sa likuran, napakalinis. Wala ka na makikita nakakabit dito, so malinis tong part na to. Dito nakakabit yung kanyang turn signals, plate light, reflector, at abot pa hanggang dito. So, napaka-neat ng design. Galing. Pagdating naman sa mukha, netizens, kung makikita nyo, meron tayong daytime running light dito, napaka-forma. Tapos yung kanyang pinaka-KRV logo dito. Yung windshield niya actually compact na built-in na rin dito. Wala lang tayo yung pinaka-visor, pero etong isang to, napaka-useful na yan para dumulas lang yung hangin at hindi tayo bugbog sarado during high speed. LED na rin yung kanyang mga ilaw, split LED pa. Tapos parang may sungay siya dito. Parang may kamukha siyang character, netizens. I-comment nyo nga sa ibaba kung ano yun. Isa pa sa gustuhan ko sa kanya, meron siyang hazard switch. Tapos, napaka-stylish yung kanyang turn signal. So, nasa magkabilang gilid, nasa itaas. So, kitang-kita tayo sa gabi kung kakaliwa tayo o kakanan. Galing, di ba? Ang kulay pala nito, netizens, ay restless red. Meron pa tayong psychedelic green at saka cold white. Isa pa sa magugustuhan mo sa kanya, netizens, ayan o, napakalawak na kanyang legroom. So, meron tayong space para sa tinatawag nating gulay board. Pwedeng paglagyan ng mga pinamili. Plus, meron pa siyang carabiner hooks dito. And meron tayong cruising style. So, para sa matatangkad na driver, pasok na pasok ka dito. May kataasan nga lang kanyang seat height, no? 795 millimeters. Actually, kahit 5'4" na kagaya ko, abot naman siya. Pero sa mga shorter riders, lalo na kung beginners, ay baka magkaroon kayo ng challenge. Pero depende pa rin niya sa inyong driving preference. Ako nagustuhan ko yung kanyang seat height. 147 kilos naman ang kanyang weight. Tapos meron tayong 13 inches wheels sa magkabila. At ito na ang moment of truth. Ano nga bang pakiramdam kapag tinest drive na natin to? So, tingnan natin to aking ID helmet Spartan. Available yan dito sa NediShop. Pwede nyo i-check out sa Shopee or sa aming TikTok shop. Search nyo lang NediShop. Ito yung Spartan. 3,300 lang. Tara, para pares tayong helmet. Ito na. So, sakyan na natin. Test drive na natin. Let's go! Kasha, lahat ng gamit. Maluwag. Ngayon na lang ulit pag mga motor. Grabe, smooth. Ayan, mas gusto ko to dun sa previous na KRV, ano? Sobrang smooth. Woo! Grabe, kapit ng kadena. Napaka-genius! Lakas ng engine brake nito.
Grabe yung power. Walang hesitation sa overtakes. Ganda rin side mirrors niya, oh. Very visible yung aking mga nasa likuran, left and right. Sarap pag motor, pakalawak ng legroom. Sarap nito yung pang long ride. The suspension is quite on the stiff side, good for cornering, but for everyday bumps mararamdaman mo yung tigas niya. I think it's made for high speed and cornering. Now for the chain drive naman, netizens, ngayon ko na-appreciate kung bakit naisip nilang i-incorporate ang chain drive sa isang scooter na usually ay V-belt. Grabe yung kagat, sigurado, kasi may ngipin to, di ba? Yung bawat kagat ng ikot niya, sigurado walang kadulas-dulas. Pinartneran nila ito ng malakas na engine brake so that meron tayong katuwang na hindi lang basta puro handbrakes ang ating gamitin. Engine brakes on every stop ng rev ko, ramdam na ramdam mo. Plus yung power, grabe yung power, 175.1cc to be exact. Talagang leading siya sa liga niya, netizens. Mararamdaman mo yung power and torque output, especially on a busy road like this. Ito, medyo busy road tayo. Di pa rush hour pero quite busy road na rin. Damang-dama mo yung power and torque output na kailangan mo sa mga overtakes. Hindi nakaka-overwhelm even for beginners. Nakakatuwa to. Matagal mong ma-outgrown yung torque and power neto. If you will decide that this will be your first bike as a beginner, pang matagalat to. Matagal mong magagamit to bago mo ma-outgrown or masabing nabibitin ka na. Good for daily commute. At saka tingnan mo, kung mapapansin mo, wala tayo halos kapareha sa kalsada. So yung pagiging unique, natatangi, and yung premium feels that you're on the top of the top andito sa motor na to. Yung pride of ownership ba? Baka smooth. Ang ganda ng chain drive. Ito yung masasabi mong hindi siya pakulo lang. It is something na very useful talaga and significant na specifications. And I hope may mga sumunod pang mga motorsiklo na magkaroon ng chain drive. Dahil iba talaga yung kapit kapag ka may ngipin na ganito, di kadena. Medyo may kataasan nga lang, super tiptoe ako. Tsaka ang ganda ng balance nito. Daling i-maneuver, napakadaling ma-fall in love sa motorsiklo na to, netizens. Isa pa sa nagustuhan ko yung meter panel niya, hindi ko pa pala nababalatan. Yung isang to, sobrang kakaiba. Kitang-kita mo yung turn signals mo, yung TCS mo. Go! Solid! Sarap! Smooth na smooth. Woo! Grabe! Sobrang smooth! Grabe, sobrang smooth. And decent ng power and torque output nyo. Woohoo! Pang klase. Shout out sa Kimco, grabe. Grabe ginawa nyo dito sa KRV 180. Talagang top of the top. Di talaga sila nakipagsabayan sa iba pang competitors, kasi parang lahat hinahatid nito. You have the touring purpose, pwede for off-road. Let's say bako-bako, release check. Okay, medyo natabunan na yung release doon, pero yun nga, the suspension is for high speed. So kung medyo off-road, nandun yung feeling ng magiging mataas sa manibela niya, yung rugged feeling, dahil nga naka naked handlebar. Pwede sa mga medyo bato-bato na kalsada, lubak-lubak na daanan, kayang-kaya. Ground clearance also is very high. Hindi tayo basta-basta sasayad sa mga batuhan. And the feeling, yung feeling niya, napaka-premium. Alam mong elegante yung dala mo. You are driving the top scooter for the small displacement category, pero at the same time hindi siya nakakapanghinayang ipangharabas sa pang-araw-araw. Yun yung pakiramdam. Yung brakes, ang bilis kumagat. The stopping power is there. ABS, harap likod, very safe. And lalo na ngayon na medyo maulan, it will give you the peace of mind for your own safety na traction control system. For overtaking, no hesitations. Tsaka yung turning radius nito ay makikipagsabayan sa singitan sa traffic. Uy, sarap sa akyatan. Okay, lubak-lubak test. Ooh.
Okay naman, basta slow speed. Basta slow ka lang. Smooth naman sa mga lubak-lubak. Ramdam mong matibay ang suspension. Alright, let's go! Ahon! Panalo sa ahon, guys. Easy easy, oh. Woohoo! Grabe, panalo sa ahonan. Basta isa lang may emphasize ko, yung chain drive talaga. Sobrang ganda ng kagat. Smooth na smooth. Yun, ahon. Grabe. Walang challenge sa ahonan. Ito na, mga puro ahon-ahonan na to. Engine brake, grabe oh. Kahit alalay ka lang sa preno eh. Ito na, pinakamalalang ahon. May sasakyan. Pero abot to siguro mga 75 kahit ganong kaahon. My weight is around 68 kilograms. So I think that's it for the test drive of the KRV 90 Brakes, commendable. Safety feature, on point. Engine brake, isa sa pinakamalakas sa kanyang category. Yung kanyang chain drive talaga is something nakapansin-pansin kapag ka na-test drive nyo na siya. Para sa akin, bibili ba ako ng ganito? If you want a scooter na pang araw-araw na talagang top of the line sa kanyang category, which is small displacement, tapos kakaiba, kukunti lang kayo sa kalsada, ito yung para sa'yo. Bukod pa doon, sobrang sulit ng kanyang chain drive, sobrang kakaiba nung kanyang independent swing arm, pati na rin yung pinaka fender sa likod, panalo. Even this one, yung palagi mo nakikita na dual instrument cluster, nasa side yung pinaka gasolinahan. The seats are also really premium. Even the side mirrors, napaka visible ng aking mga nasa paligid. Panalong panalo. Ito yung pinaka gusto ko, yung cruising style niya sa ilalim. Napakalaki na ang legroom. Halos lahat ng dapat mong hanapin sa scooter ay offer ni KRV 180. Ilan na rin ano po mga ibang motor ang gusto nyong i-test drive natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.